Sumari po ang biyaya, awa, habag, ugapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayhawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inabot ng pangaral ng ating channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli nating pasalamatan si Abayhawa sa buhay na itinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abayhawa. Ngayon po ay May 24, 2025. Ganap na pong alas 4:29 ang hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon din sa lahat ng aking mga friends sa Facebook. Facebook nga po pala ito, kaya marami rin po tayong mga kaibigan dito sa Facebook. Magandang hapon din po sa inyong lahat. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating pong gagawing pangaral. At tayo po ay nandito sa Facebook Live gagawin na po natin ito Lunes hanggang Sabado yun na, pagka-linggo ay meron din tayo sa alas 9 ng umaga. Facebook pa rin po yun. Pero na kumamaya akong i-announce. So, muli isang mabiyayang pakinig po sa bawat isa. At gawin po ni Abayhawa na mabukas siya ng pangunawa sa lahat ng aabutin ng pangaral ng The Assembly of Yahweh. Dito ang ating paksa ay yung nakalagay po doon sa pangalawang Tesalonica 2:11. At dito tayo ay nasa ika-6 na bahagi na o panghuling bahagi na ito. Ang nakalagay ho dyan, at dahil dito ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Ayan. Muli po, muli tayo magpasalamat kay Abayhawa sa pagkakataon na ipinagkaloob niya sa bawat sa atin, sa buhay na ibinahagi pa niya sa atin, magmula kaninang paggising hanggang sa mga oras at sandali pong ito, sa lahat ng dako ng mundong ito, sa lahat po ng ating mga kapatid sa kapulungan, at ganoon din doon sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Magandang hapon, Sister Ging Macar, Sister Lolita Corsiga, Brad Jesse Juarez, Brad Sam Rotoni, Leonardo Corsiga, Sister Cristina Juarez, Brad Noli Tungkua, Brad Rodelio Nava, magandang hapon, Brad Carlo Roll, Sister Chris de la Cruz Kim, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Wilfredo Bedes, Lisa Indinelli Corsiga, Melchor Pasis, Sebastian Juarez. Ayan. So habang inaantay po natin yung ating iba pong mga kapatid, ay araw po ng linggo bukas So pansamantala wala po tayong live sa umaga kasi sa hapon meron tayong Zoom. So wala po tayong live sa umaga, yung Zoom. Yung Zoom naman natin alas 4:30 ng hapon. So pansamantala wala tayong live bukas, araw ng linggo. And then sa hapon meron tayong Zoom alas 4:30. Leonardo Corsiga.
At dito sa panghuling bahagi ay itutuloy ko na doon sa 12 ano ho. Ayan. So, sino ho ba ang aking last na nabanggit na? Si Brad Sebastian Juarez, ayan. Leonardo Corsiga. Sige ho, ituloy na po natin. Brad Ezekiel Umali. So itutuloy ko ho yung verse 12 ano ho. Di ba yung ating paksa ay yung 11 ano. Dahil dito ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. 12. Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Ito ho ang napaka-bigat na nangyari dyan. Kasi ho yung daw pag-ibig sa kalikuan o yung love of unrighteousness. Ito yung malaking hadlang para maniwala ka doon sa katotohanan. Mas inibig ng marami ho kasi yung paggawa ng kamalian kaysa doon sa pag-ibig sa katotohanan. Hindi nila naibig yung katotohanan, mas inibig nila yung paggawa ng kamalian o paggawa ng sabi nga ho doon sa isang talata ng Roma, sabi nga niya sa 2:8, sabi niya, ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga makasarili at sumusunod sa kasamaan sa halip na katotohanan. Mas inibig ng tao yung kalikuan, yung kasamaan, yung hindi paggawa ng kabutihan, yung pagiging makasarili. Sabi nga dyan, matinding galit at puot ang sasapitin ng mga makasarili at sumusunod sa kasamaan sa halip na sa katotohanan. Ang Biblia Tagalog ni Tisamite datapot sa mga palaaway at sa mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuotan. SND, ngunit sa kanila na makasarili at masuwayin sa katotohanan at sumusunod sa kalikuan ay tatanggap ng puot at galit. SND, sa iba naman na walang iniisip kundi ang sarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan, ibubuhos sa kanila ng Diyos ang kanyang matinding galit. Alam niyo itong aking binabasa na ito, marami ang hindi ho naiintindihan, hindi naunawaan. Niisip kasi ng marami, palibasa meron silang iniisip na Diyos, meron silang tumatawag sila sa Diyos. Niisip nila na tama na yung kanilang ginagawa. Pero sa kabila ho pala nun, kabaligtaran. Kasi nga yun lang hindi mo nga pagkakilala kay Abay Hawa, nagkakasala ka na. Hindi ho ba? Yung sinasabi nga niya na wala silang iniisip kundi yung kanilang sarili. Yung sinasabi nga niya sa Roma, Roma 2:8 yan ASND, sa iba naman na walang iniisip kundi ang sarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan, ibubuo sa kanila ng Diyos ang kanyang matinding galit. Marami ho ba yan? Napakarami ho. Sa reliyon lang. Sa gobyerno ng tao. Wala siyang iniisip. Walang iniisip na kapwa. Hindi baling makatapak siya ng iba. Basta yung kanyang sarili, maiagdong, kumbaga. Maging dito sa mundong ito, maging matagumpay yung kanyang pamumuhay.
Brad Nino Dimitillar, Rosly Bandojo, Fortunato Juarez, Joel Suela. So yun. So ano mangyayari doon? Tingnan ninyo, pagka ibinalik natin, pero mo, sa kahapon, pinatigas ni Abayhawa si Paraon yung kanyang puso, yung ending, pinatay din ni Abayhawa si Paraon, Ganon din dito sa ating naging paksa na ito, na si Abayhawa ang nagpadala sa kanila na gumawa sila ng kamalian para paniwalaan nila yung kasinungalingan. Mas inibig nila yung kalikuan at yun ang naging malaking hadlang para paniwalaan nila yung katotohanan. Kaya napakaraming reliyon ang ayaw paniwalaan yung sinasabi ng Kristo nung unang siglo. Sinabi niya, ako ang Ama ay isa, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama, hindi ka ba ganun niniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi nila pinaniwalaan yun sapagkat mas inibig nila yung kalikuan kaysa dun sa katotohanan. Ganun din sa panahon natin ngayon. Mas iniibig ng tao yung kasamaan, kalikuan, kasalanan kaysa doon sa katotohanan. Bihirang-bihira sa isang tao ang magkaroon ng pag-ibig sa kanyang kapwa. Yung nag-isip ng tungkol sa kanyang kapwa, bihirang-bihira ko yun. Kapag dumating na yung punto na yun, na naiibig mo na yung iyong kapwa, ibig sabihin lamang nabago ka. May nagbago sa iyo. Yun ang pinakamalaking nagbago sa buhay ng isang tao. Yung naibig mo ang iyong kapwa. Kasi hanggat ikaw ay isang makasarili, wala kang iniisip kundi yung sarili mo, walang pagbabago. Yan yung nature yung nature ng laman. Ang nature kasi ng laman ay yung pagiging makasarili. Pero pagka ikaw nag-iisip na ng iyong kapwa, nakatutulong ka na sa iyong kapwa, nakapagbibigay ka ng kahit konti na tulong, maligayang-maligaya ka. Kasi nagagampanan mo yung sinasabi ni Abayhawa na ibigin ng iyong kapwa. Nakapagbibigay ka ng kahit na konting, alam niyo ba yung konting tulong? Malaking bagay yun doon sa tinutulungan. Pero hindi ko naiisip ng marami yan. Lalo na pagka yung inaakala mo na ikaw ay sasabi nga, maka-Diyos, meron kang tinatawagang Diyos. Pero ang totoo, wala. Dahil wala ka namang inisip na yung kapwa. Kaya marami yung tao, hindi alam talaga kung ano ibig sabihin ng salitang kapwa. Bakit? Kasi mas inibig nila yung kalikuan, love of unrighteousness, being the great obstacle to believing the truth. Ibig sabihin, yun daw pag-ibig sa kalikuan, ang siyang napakalaking hadlang para paniwalaan yung katotohanan. At yun ang nangyari. Kaya lumilipas na yung panahon, yung oras, naging araw, naging linggo, naging buwan, kalahating taon, nag-isang taon, nag-2 taon, 3 taon. Yung salitang pag-ibig sa kapwa, blanco. Hindi ba? Wala, blanco. Wala ko siyang nakaisip, kundi yung kanyang sarili lang. Pero yung haba ng panahon na yun, yung 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Kasi hindi naman namalayan ng maraming tao yun Hindi naman namalayan. Kasi nga, sa bilis ng araw, halibasa abala ka dun sa buhay dito, wala kang naisip. Meron palang mga nangangailangan. Yun. So, yun ang mga naging hadlang dahil ang inibig mo ay yung kalikuan kaysa yung katotohanan. Di ba? Sabi dito sa pangalawang Pedro 2:3, FSB, sa kanilang kasakiman, pagsasamantala nila kayo sa pamagitan ng mga pakunwaring salita,
Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at hindi natutulog ang kapahamakang darating sa kanila. Ibig sabihin, nakaumang na eh. Yung hatol, hindi lamang siya pagdating ng panahon na yon ay doon pa lang hatulan. Hindi. Nakaumang na yung hatol eh. Nakahanda na yung hatol doon sa mga tao na mas inibig yung kalikuan kaysa doon sa katotohanan. Mas inibig nila yung paggawa ng kasamaan kaysa paggawa ng kabutihan. Nakaumang, nakahanda. Oh. Pero hindi nila napapansin yun. Hindi nila napapansin. Kasi nga meron silang tinatawagang Diyos, nakakapanalangin sila, nagkakaroon sila ng pinansyal. So hindi nila lintanan na sila pala lumalakad doon sa kamalian. Sinong reliyon ang magsasalita na sila'y mali? Naturalmente, wala. Lahat yan, aakin nila, sila yung totoo, sila yung tama. Pero pag nakita natin, ang naging sukatan natin, yung kasulatan, at yung banal na espiritu na pinatahan sa atin, doon makikita natin na napakalaki pala ng pagkakaiba. Unang Tesalonica 5:9. Ano sabi niya doon sa mga mananampalataya? Hindi tayo itinakda ng Diyos sa parusa, kundi upang tumanggap ng kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Yahweh siya. So, merong tinakdaan ng parusa at meron ding tinakdaan si Abay Yahweh ng hindi parusahan. Ano sabi diyan? Hindi tayo itinakda ng Diyos sa parusa, kundi upang tumanggap ng kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Yahweh siya. SND, ito ay sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa puot, kundi para magtamo ng kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Yahweh siya. So meron palang itinalaga para parusahan at meron din namang itinalaga para hindi parusahan. Nakuha niyo ba yan? So hindi lahat ng tao maliligtas. Hindi lahat. Merong pinili, merong hindi pinili. Merong sabi nga ho ay ililigtas o iniligtas, meron namang mapapahamak. So yung disenyo na yon, kaya Abay Yahweh doon, kaya Abay Yahweh yun. Walang pwedeng gumawa nun, kundi siya lang. Di ba? Kaya maliwanag yung sinasabi dyan sa Tesalonica, hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Yahweh siya. Magandang balita ng Biblia Tagalog, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ang kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Yahweh siya. At dito sa Judas 1:4 hanggang 5, sabi niya, sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim yung mga itinalaga ng una pa sa katulang ito. Ibig sabihin, kung walang pagbabago sa buhay mo sa nakaraang panahon, napakaraming taon na hindi nagbago yung buhay mo, hindi ba nag-transform? Kasi makikita natin, magmula dun sa pagiging laman, sa pagiging pagkakaroon ng banal na espiritu. Pero kung ang buhay mo, hindi nag-transform, hindi nabago siya, ibig sabihin, itinalaga ka ni Abay Yahweh para parusahan. Hindi ba nakakalungkot yun? Hindi ba? Yung bang walang nabago sa buhay mo. Kasi ganun o eh. Kaya nga tingnan natin, balikan natin yung ating buhay nung mga nakaraan na panahon natin. Sa panahon natin ngayon. Sa buhay ko, malaki ang naging pagbabago. Kasi nung una na nasa reliyon ako, makasarili ako. Wala akong iniisip kundi yung sarili ko rin lang. Tama yung sinasabi ng kasulatan.
Pero dumating nung pagtawag ni Abay Hawa, malaki ang nabago sa buhay ko. Hindi ko iniisip ngayon yung sarili ko, kundi nauuna ngayon yung aking kapwa. Meron tayong nakikita o meron tayong naulinigan na nangangailangan. Hindi ka na kinakailangan katuking ka, kinakailangan bulabugin ka. Hindi. Antimano, meron ka agad na instinct na, kailangan ng tulong nito. Di ba yung ganun? Kasi bakit? Kasi naibig ko na yung katotohanan. Kaya sabi nga doon sa ating binabasa kanina sa 2 ng Roma, matinding galit at puot ang sasapitin ng mga makasarili at sumunod sa kasamaan sa halip na sa katotohanan. Mas inibig nila kasi yung kalikuan eh. Pero ngayon, iba na. Napakalaki ang nabago sa buhay ko. Malaking malaki. Oo. Sobrang laki. Hindi ba? Nawala na yung para bang meron ka bang pinaglalaanan na kinakailangan lagi kang merong mga spare. Ang katuwiran ko, si Abay Hawa naman ang nagkakaloob. Si Abay Hawa ang nagbibigay. Bakit ipagdadamot ko? Di ba? Sana gano'n ang katuwiran. Kasi iba nga ho eh. Ayun yung sinasabi niya doon sa pagiging makasarili. Ayun. Di ba? Ituloy ko yung Judas sa 5, sabi niya. Ninanasa kong ipaalala sa inyo bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay na nang magligtas ng Panginoon ang isang bayan sa lupay ng Hito, nilipol niya pagkatapos yung mga hindi nagsisampalatay. So, meron talagang hindi maliligtas, merong maliligtas, merong parurusan, merong magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ba? Ang sarap kasi unang pakiramdam mo na nasunod mo yung kanyang kalooban, ang balik sa iyo ni Abay Hawa. Ando na yun, yung bunga ng banal na espiritu, yung salitang pag-ibig, hindi pag-ibig dun sa kalikuan, pag-ibig dun sa katotohanan. Marunong ka na magparaya, marunong ka nang naitsapwera mo yung sarili mo. Kaya kita ninyo dun sa kautusan, bakit mas nauna yung kapwa kaysa dun sa kanyang sarili. Nauna yung kapwa, hindi nauna yung sarili bago kapwa. Kasi sa tao, aunahin ko muna yung sarili ko bago ko intindihin yung kapwa. Kung bigyan ko man yung kapwa, edi parang tayo na nasa relihiyon, kung alin yung bariya, kung alin yung yun ang iuhulog natin. Di ba totoo yun? Kung ano yung pinakamaliit, sentimo, yun ang iuhulog natin doon sa supot. Ganyan tayo nung nasa reliyon eh. Naisip, pinagkalog sa atin ni Abay Hawa yung pagkaunawa at pinaisip sa atin, bakit pangalawa yung kapwa bago yung sarili? Unang-una si Abay Hawa and then sumunod yung kapwa bago yung sarili. Bakit ganun? Sa tao kasi, bagamat meron Diyos, pero nauna yung sarili bago kapwa. So pagka pinalta mo yung ganong parang yan, domino effect, nabago eh. Kaso hindi siya bayaw nga yung inuuna eh. Biyo ba? Sa 12:9 ng Roma, sabi niya, FSB, maging lantay ang pag-ibig, kamuhian ninyong masama, panindigan ang mabuti. Dapat ito eh. Oo. Dapat daw, yun daw pag-ibig, maging lantay. Anong maging lantay? Maging walang pagpapaimbabaw. Yung walang pagpapakunwari. Oo, hindi magpakunwari. ASMD,
Magmahalan kayo ng tapat, iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Maganda balita Biblia Tagalog, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Alam nyo, binabaliktad ito Baligtad. Mas iniibig ng tao ang masama at kinasusuklaman yung kabutihan. Imbis na kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti, kasuklaman ninyo ang mabuti, pakaibigin ang masama. Baligtad. Hindi nyo pa ba napansin yan? Mas baligtad, kinasuklaman yung kabutihan, inibig yung kasamaan. Di ba? Nakita naman natin ang resulta, no? Mas marami, mas mahal yung kasamaan kaysa kabutihan. Mas marami, mas mahal nila yung pumapatay. Mas mahal nila yung nagmumura. Mas mahal nila yung nakikiapid. Mas mahal nila yung nangangalunya. Di ba? Imbis na kapotan, mas mahal nila. Pwede ba makapagtago kay Abayawa? Hindi O 12:9 ho yan ang Roma. Sa pangatlong Juan 11, sabi niya, minamahal, huwag mong tularan ng masama, kundi ang mabuti. Ang sino mang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang sino mang gumagawa ng masama ay hindi pa nakakakita sa Diyos. So, yun, maliwanag mga kapatid. Di ba? So, pagka ikaw ay talagang ang ginagawa mo, kasamaan, kahit kailan hindi mo makikita sa Bayawa. SMB, mahal kong kaibigan, huwag mong gayahin ang masamang ginagawa ng taong iyon. Sa halip, gawin mong mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos at ang gumagawa ng masama ay hindi nakakakilala sa Diyos. Pakaliwanag ko yun. Mas inibig pa ng tao ang kalikuan kaysa kabutihan. So, ano mangyayari? Siyempre, parusahan niya Bayawa. Napakasarap sundin si Abayawa. Unang-una, magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng kagalakan. Kumbaga, makakatulog ka ng mahimbing, wala kang iniisip, wala kang inaalala na kung dumating na yung sandali ng paglisan mo dito sa mundong ito, nakakasiguro ka na makakapiling mo si Abayawa. Ang pinakamahirap sa lahat, na dumating yung sandali na yun, ng kamatayan mo, na walang nagawa. Kumbaga, kaya ka pala nilagay dito, sa mundong ito, meron kang misyon. Bagay, dalawa ho yan. Alin doon? Kasi merong itinalaga para mapahamak. At meron ding itinalaga para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun nangyari kay Paraon, itinalaga siya para ipakita yung kanyang kapangyarihan na sino man ang sumuway sa kanya, kay Abayawa, ito ang mangyayari. Ipinakita niya kay Solomon na kahit gaano kakayaman, naging hari ka, kapag hindi ka sumunod sa kanyang kalooban, wala rin mangyayari. Hindi ka rin magkakaroon ng kaligtasan. Ipinakita rin kay Judas. Ipinakita rin kay Ananias at kay Sapphira na yung pagiging makasarili. Hindi magbubunga ng kabutihan, kapahamakan, kamatayan.
Di ba? Maraming mga halimbawa na ipinapakita ang banal na kasulatan para makita natin. Sana, sabi ko nga ho, kung matatanong lang natin isa-isa yung mga kapatid na sumunod sa kalooban ni Abay Yawa, makikita nyo kung ano yung saya, anong galak. Lalo pagka yung nakatutulong ka, nakagagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Pero hindi mo kakilala o hindi mo kaano-ano na meron kang natulungan tapos mababalitaan mo. Di ba? Andun yung bunga ng Espiritu. Yun sana. Kaya lang sabi mo, dalawa. Itinalaga para mapahamak, yung isa itinalaga para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sana doon sa itinalaga para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun mga kapatid. Sana ho dito sa ating huling bahagi, may pakita dito ni Abay Yawa magmula noong nakaraang Lunes hanggang itong ating ika-6 na araw na talagang parurusahan pala ni Abay Yawa upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. Letra por letra yan mga kapatid, ha? 87 na Roma, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-away laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maari at ang nangasalaman hindi makalulugod sa Diyos. Kahit na anong sabihin mo at ikaw ay lumalakad ayon sa laman, hindi malulugod si Abay Yawa. Ayun. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga non-viewers. Tingnan ko yung iba nating mga kapatid na hindi ko nabasa kanina. Sister Elizabeth Dens. Ayan, magandang hapon. Sino pa ba ako? Brad Minyo, Dimitrial. Ayan, talagang hindi ko mahawakan yung kursor. John Mer, Corsiga, ayan. Sister Loren Paulan Fernandez, nabanggit ko na ito kanina. Noli Tungkuwa, tama po bro. Sister Lori Calderon, Brad Rodelio Naba, tama po bro Eman. Ayan. Brad Edmundo Mali, ito hindi ko nabasa kanina. Sister Lori Calderon, Rosely Bandojo, Carlo Roll. Ayun po. So, ulitin ko po bukas, wala ho muna tayong live sa umaga, dahil alas 9 yun wala ho muna tayong live. Sa hapon, yung ating Zoom, alas 4:30, At para makadalo rin yung iba nating mga kapatid na nasa ibang bansa. Kaya lang kay Brad Rodelio, alas 9 na rin yata yan. Sister Shirley Radariza. Ayan, naihabol. So yan muli po, maraming salamat at lobby po ni Abay Yawa na nagbukas yan ng pangunawa sa atin sa hapon po ito. Ayan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Yawa, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Muli tayo po'y ingatan, gabayan, pagpalain, higit sa lahat sa bagay na pang-espiritual, sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na atin pong inilalagi dito sa mundo ito. Muli, maraming salamat sa lahat po ng ating mga viewers. Marami po tayong mga viewers dito sa Facebook. Minsan umaabot po ng mga kulang-kulang 300. Baka loobin ni Abay Yawa na manatili po tayo doon pagkaloloobin. Katulad naman ito, wala namang nangyayaring interaction. Ayun.
Ayun. Brother Del Lanaba. Opo, Brian. So, muli, maraming salamat. At isang magandang hapon po sa bawat isa, patnubay ni Bayhawa ang siyang sumaating lahat. Maraming pong salamat sa ating lahat.